Topic natin, pampaganda ng buhok, pangangati ng anit, balakubak, at ang coconut oil ay maaaring makatulong pati ng inyong anti-dandruff shampoo. So, ito ho ang gamutan at tips na pwede natin gawin. Ito ho muna ang healthy scalp natin. Healthy na anit at may mga tao mangangati yung kanilang anit at mapapansin nila merong mga flakes. Ito ang tinatawag na dandruff or balakubak sa Tagalog. Para tumalab ang inyong anti-dandruff shampoo, basain mabuti ang inyong buhok, maglagay sa inyong palad ng mga isang kutsarita, so or isang kutsara, ganong kadami, depende sa haba ng inyong buhok. Tapos imasahin nyo dun sa inyong anit gamit yung dulo ng inyong mga daliri. Huwag agad babanlawan. So, pumunta na ho muna kayo sa katawan at mukha ninyo. Pagkatapos ang katawan at mukha, so mga 5 to 10 minutes ho yun, tsaka nyo banlawan mabuti ang inyong buhok. Nasabi ko, banlawan mabuti, maraming tubig at banlaw na banlaw para walang matitirang mga residue sa inyong ulo. Yan ho ang tamang pag-shampoo ng ating buhok. Kadalasan, hindi nakukuha sa unang gamit ng anti-dandruff shampoo yung pangangati at yung flakes. Yung sa iba, umaabot ng mga 6 na linggo para gumaling yung sakit na ito. Pwede ba tayong mag-shampoo araw-araw? Pwede ho. Ang iba ginagawa or pwede natin gawin yung dati nyo ng mga shampoo pero twice a week gagamitan nyo ng mga anti-dandruff shampoo. Or pwede rin naman halinhinan. Bibili kayo ng pag bumili muna kayo ng isang klase ng anti-dandruff shampoo, hindi nag-work. Pwede ho kayong bumili ng iba pang klase tapos halinhinan para makuha nyo yung epekto nung mga shampoo ito. So, paiba-iba pero mga anti-dandruff shampoo siya. Ano ho ang mga example ng anti-dandruff shampoo? Ito ho, zinc pyrithione, selenium sulfide, coal tar, salicylic acid. Yun ho mga dermatologist nagbibigay din ng ketoconazole pero ito ay nire-reseta na. Ito hong mga sinabi kong selenium sulfide, zinc pyrithione, coal tar, salicylic acid, nabibili lang ho ito sa ating mga grocery, supermarket at butika. So, over the counter. Pero, kapag talagang makapal na ang inyong balakubak, ay magpapareseta na tayo sa ating dermatologist. Ang trabaho ho nitong mga shampoo na ito, itong anti-dandruff shampoo, ay para mabawasan ng pangangati, mabawasan ng flaking, at yung pangangaliskis o yung scaling. So, kaya nga siya tinawag na balakubak. Tapos, kung tatanungin ninyo, pag ba may stress o problema, nakakadagdag ba ito sa pagdami ng balakubak? Yes. Kaya, kailangan solusyonan nyo ang inyong mga problema. Ano ho ang pwedeng kainin kapag may problema tayo sa ating buhok? Para gumanda ang ating buhok, kumain tayo ng mga omega-3 fatty acids na pagkain. Para ito sa pagpapagaling ng mga inflammation or sugat. So, ang mga isda ho ang pinagkukunan nito at mga beans. Yung mga pagkain din na mayaman sa zinc, katulad ng mga laman ng karne at oatmeal, dagdagan din ho natin. Mga B vitamins katulad ng saging, gulay, mga berdeng gulay, mga beans din ho. Yan ang mga pwede nating kainin para magkaroon ng maraming vitamin B's. Bakit kailangan ng probiotic kapag meron tayong balakubak? Ito ay para malabanan niya yung pagkakaroon ng mga yeast or fungus sa ating katawan. Kasi nga, ang isang dahilan din nga ng balakubak nagkakaroon ng imbalance between the bacteria at saka yung mga fungus na nandun sa ating anit, sa ating balat. So, kaya kailangan natin ng probiotics. Nakakatulong din ho ang paggamit ng coconut oil o yung langis ng nyog. Natatandaan ko ho nung maliit ako, yan ang pinapagamit ng lola ko. Madali lang ho ito, tsaka mura. Kung gusto nyo, pwede na kayong bumili ng mga ready-made na coconut oil. Pero kung gusto nyo gumawa ng sarili nyo, pumunta lang ho tayo sa palengke. Ipakayod nyo, lagyan ng mga isang cup o isang baso ng tubig, pigain ninyo mabuti. Tapos yung pinagpigaan nyo na nasala ninyo, ilagay nyo sa isang kawali. Mahinang apoy at pagkulo nun, makikita nyo, unti-unti na siyang nagkakaroon ng oil. Ipunin nyo sa isang bote. Ganun ho ang paggawa ng sariling gawa ng coconut oil.
ilagay nyo ho sa inyong anit, imasahin nyo sa umaga. Huwag nyo agad isa-shampoo. Siguro maghintay ho kayo ng mga 3 hours bago kayo mag-shampoo mabuti. At mapapansin nyo parang mas kumakapal yung buhok nyo, mas makintab. Tapos, yung mga problema ng pagkakaroon ng flakes o balakubak ay maaaring matanggal nitong coconut oil nyo. Ano ba ang sintomas at komplikasyon ng pagkakaroon ng balakubak? Makikita nyo itong mga puti-puti, ito yung mga balakubak. Ang problem dyan, pag nahulog dun sa damit ninyo, mapapansin ng ibang tao. So, minsan nakakahiya. Makati-kati din ang anit. Tapos, parang may kakaibang pakiramdam dun sa ulo. Minsan, may makakati or may parang mapupula dun sa ating anit. Pag mas malamig, mas madaming balakubak at pwedeng mangyari din ito sa mga babies. Pag sa babies, ang tawag dito seborrheic dermatitis. Pero alam niyo ho ba na yung balakubak halos lahat nagkakaroon din ng balakubak. Nawawala nga lang pero sa iba ay bumabalik. So, sa mga adult, lalo na yung pagkatapos ng teenage nila, doon mas nagkakaroon ng dandruff. Makikita dun sa anit, mga white na flakes nandun. Ang dahilan ho niyan o ang cause ho niyan ay yung tinatawag ng mga yeast or fungus malassezia. So, kaya kailangang gamutin. Ano pa, sabi ko nga ho, complex ang kadahilanan ng pagkakaroon ng balakubak. Pwedeng naging oily yung buhok o minsan naman ay naging very dry. So, naging tuyo. Bukod pa ho dun sa fungus na mas na bubuhay dun sa oil ng anit, itong malassezia. Yung iba naman, nakikita nila, mas sensitive sila sa ginamit nilang mga produkto dun sa kanilang buhok. So, baka nagkaka-allergic reaction. Pag ganun, obserbahan nyo mabuti. Tapos, palitan nyo na yung produktong yon. Marami hong mga paniniwala tungkol sa balakubak. Marami nagsasabi, kasi madumi siya sa katawan. Hindi ho, kahit araw-araw tayong mag-shampoo, ay pwede pa rin hong magkaroon ng balakubak. So, hindi dahil kulang sa pag-shampoo. Talagang complex o komplikado ang pagkakaroon ng balakubak. Kasi nga, dahil dun sa yeast o dun sa fungus na mas dumami dun sa inyong skin. Kasi mas nabubuhay siya dun sa oil ng ating anit. Kaya yan yung dahilan. Pag ho ba may balakubak, mas mahuhulog ang ating buhok. Actually, hindi ho yung balakubak ang dahilan ng pagkahulog ng buhok. Nagkataon lang na magkasabay yun na nakikita kapag may seborrheic dermatitis. So, yun ho yung dahilan. Hindi po yung dandruff ang dahilan ng pagkakalbo. Magkasabay hong nangyayari. Kailangan ba tayong pumunta sa doktor? Yes, dermatologist po ang pinupuntahan kapag talagang sobrang kapal na yung balakubak dun sa anit. Kasi pwede na silang magreseta sa inyo ng steroids at saka yung mga steroid cream at saka yung mga antifungal na cream or shampoo. So, yun, reseta na ho yun. Hindi kasi over the counter yun. Pag ba nagkabalakubak ka na, hindi na uulit, maaari pa rin hong umulit ang inyong balakubak. So, gawin lang yung dating gamutan. Kasi sa inyong lifetime, pwedeng umulit-ulit. Sa iba, nakikita sa iba't ibang parte din ng katawan, dun sa may kilay, dun sa may pilik mata. Ano ba ang dahilan o may trigger ba? Sabi nila, kapag mas lumalamig, mas nagkakaroon ng balakubak. Pero, yun nga, yung stress at pagod, dahilan din yon kung bakit nagkakaroon ng balakubak. Isa pa, nakakahawa ba ang balakubak? Hindi ho nakakahawa at hindi nyo ho ililipat sa ibang tao ang balakubag. Ang added tip ko nga po dyan, magsuot kayo ng mga light-colored na pangtaas para hindi pansin yung balakubak. Tapos, from time to time, punta ho kayo sa comfort room. Tapos, pagpagin nyo yung mga nahulog na balakubak para hindi makita ng iba. Kasi, syempre, para hindi rin tayo mako-conscious. Sabi nila, itali daw ang buhok para hindi magkabalakubak. Hindi ho, kung talaga magkakabalakubak, talagang magkakaroon ho. Itali nyo man o hindi. So, sana po itong mga tips natin ay makatulong sa makating anit at sa balakubak. Salamat po.